Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga itong si Suarez at si Tambaloslos Romualdez sa isiniwalat nga ni Attorney Valera. Dito nga natin makikita mga kaibigan na maliwanag pa nga sa buwan ang kanyang paliwanag na talagang hindi nga tama ang ginawa ng mga kongresista na ito kay Ka Eric at kay Dr. Badoy. Dito nga natin makikita na talagang nag-aalburutan na nga ang taong bayan dahil nga talaga sa sobra ng gahaman ng mga kongrehista na ito na talagang ginagamit na nila ang kapangyarihan nila at hindi na nila sinusunod ang mga batas na kanilang ginawa. Kaya naman talagang supalpal nga ang mga tambaluslos na ito ng mga pulpolitiko sa pagmumuka kay Attorney Valera. Dagdag pa nga ng maraming netizen. Thank you so much to Attorney Valera sa inyong mahalagang paliwanag at pagpapaalam sa kongresista ang kanilang kamalian sa pag-contempt kina Ka Eric at Doc Lorin Badoy. Mabuhay po kayo, God bless and more blessing to come. Good morning sir, salamat sa iyong walang sawang pagtulong para masaayos ang bansang Pilipinas. Totoo, grabe ang tulong sa SMNI, sila lang pinapanood ko palagi. Truth that matter. SMNI for Nation Building. Pakawalan na si Eric at Badoy. Tapos ayusin na at ipakita ng mga congressman ang resibo. Mr. Speaker, ikaw na ang magsabi kung magkanong expenses nyo para makita ng mga Pilipino o taong bayan na iningatan at ginamit. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Is to protect journalists under the SOTO. So, ang pakiusap natin kay Speaker Romualdez at sa mga congressman, itigil nyo na po ito. Release Ka Eric and Dr. Lorraine. Kasi wala pong batayan na i-detain ninyo ang dalawang journalists invoking their constitutional right and invoking their privilege na hindi disclose ang mga sources nila. So yan ha, tigilan nyo na daw ha. Tambaloslos tsaka Suarez ha, tigilan nyo na daw. Tigilan nyo na, i-release nyo na si Ka Eric tsaka si Dr. Loren Badoy. Please lang, no, wala po kayong basihan. Galing po yan kay Attorney Valera mga kaibigan. Ito po, tuloy po natin ang video guys. Opo. Balikan natin itong ating main topic, Attorney. Isang tanong dahil naging human rights lawyer kayo. May tuturing bang parang violation of human rights yung nangyayari ngayon dito sa dalawang, sabihin natin, broadcast personalities ito. Sila Ka Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ngayon ay on the third day nag-hunger strike dyan sa detention facility ng Batasan Complex. Meron po ba kayong nakitang kahit katiting na pag-violate sa kanilang karapatan bilang isang tao at mamamahayag? Yeah. Hindi yan katiting, Angelo. Malaking violation yan. Yun. Napakalaking violation yan. Dahil unang-una, alam mo, nirevisa ko yung programa nila na kung saan ay nag-post ng question based on sa isang congressional source. Ito na yung kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine, no? Na sinasabi na merong 1.8 billion pesos na nagagasto ng yung travel expenses ni Speaker Romualdez, no? Pero ito ay galing sa congressional source. Again, kung pakikinggan mo ng gusto doon, wala siyang accusation. Iyon ay pinost na question ng source niya sa Congress at nilagay bilang public, bilang journalist, no? Napakahalaga yung role nila dyan sa media, no? So, yung question na yon ay humihingi ng paliwanag. Humihingi ng tinatawag nating clarification, ano ba ito? So dapat ang ginawa ng staff or mismong si Speaker
speaker ay ipaliwanag, no? Kasi you're a public figure, so karapatan ng mamamayan na alamin on the issue of accountability and transparency. So, Yes, transparency. Oy, maraming salamat kay Lynn Jordan sa kanyang 2.49 euro. Maraming salamat. Nagpakape po. Ito po yung kape natin. Ayan po, ayan po. Maraming salamat sa pakape. Ayan, si Lynn Jordan. Tuloy-tuloy po tayo, guys. So, wag dapat gamitin yung mag-convene ng Senate hearing para magkaroon ng ganitong tinatawag nating committee hearing, no? Para malaman lang yung pangunahing tanong, ano ba yung source mo doon sa sinasabi mong pinost doon sa programang yan. In fact, hindi siya nag-a-accuse, humihingi lang siya ng clarification. Paliwanag, opo. So, dito, wala tayong question doon sa karapatan o tinatawag nating power ng Kongreso na mag-cite ng person in contempt kung hindi sumusunod. Pero merong exception kasi dito, napakalinaw under the SOTO law, alam mo itong SOTO law na ito, Opo. ito yung tinatawag nating Philippine Journalist Code of Ethics, no? Yes. Matagal na yan, way back in 56 pa yan, na kung saan ay granted at binibigyan ng karapatan at pribilehyo ang mga journalist na hindi i-disclose ang kanilang mga sources, no? Opo. So, you cannot compel a person testifying, lalo na ito mga journalist, to sabihin mo na, well, ano bang source mo? Of course, tama yung ginawa ni Ka Eric na I'm not obligated to disclose the source. Maraming salamat ni Dorvi sa kanyang $4 po, mga kaibigan, no? Maraming sa pakape, no? Maraming salamat sa pakape. Ayan po, marami na po tayong kape, ha? Tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Once again, maraming salamat at maraming salamat din kay Josefina Gozo sa kanyang $5 po. Naku, ang daming kape ngayong gabi. Ito na po, tuloy na po natin, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpakape, no? Kasi ito nga yung pamantayan. Ito yung pinakamahalagang haligi ng protecting or preserving press freedom and the right to information sa isang demokrasya. Opo. So, napakahalaga niya. Unang-una niya, no? Tignan natin na itong free press, cornerstone ito ng ating demokrasya sa Pilipinas, no? Kasi yung binibigyan mo ng proteksyon ng ating mga journalists, katulad ni Ka Eric at saka ni Dr. Lorraine, no? Opo. From being compelled na i-reveal nga yung binabanggit kong sources. Kasi ini-ensure yung tinatawag nating maiwasan yung undue influence or fear of retaliation, no? Opo. So, essential ito Napakahalagang esensya ito o isang esensya ito sa mga may mga kapangyarihan for purposes of accountability katulad ng nabanggit ko and transparency kasi we have to inform the public, no? Katulad dito mga mahalagang katanungan na naitapon sa programa ni Ka Eric ni Dr. Lorraine, no? Maraming salamat kay Simon Jr. Kwe. Ayan po, AAD 10. Ayan, maraming salamat sa pakape po, Simon Jr. Kwe or Kwe, no? AAD. Ayan. Ang dami nagpakape. maraming salamat. So, yung confidential sources is of public interest yan, Angelo, no? Can you imagine kung i-reveal mo yung sources mo? Di parang diniditer mo na yung information na crucial sa public awareness at decision making. Tama. Hindi yan. Kaya nga ipinasayang SOTO law na yan, no? So, ngayon, yung katulad naman kay Dr. Lorraine, no? Opo. Na sinasabi nila na maraming kasinungalingan, hindi yan po pwedeng gawin doon sa committee hearing. Kung may allegations ng lies, iyan ay dapat sukatin at tignan sa judiciary. Sila ang may karapatan yan kung ang isang statement is true or false. Opo. Or isang kasinungalingan, no? Opo. Kaya nga meron tayong checks and balances, no? So, itong
code of ethics na ito, no? Dapat makita natin, napakagandang batas ito, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas ay you are trying to seek the truth, which Eric and Dr. Lorraine have been doing, at it includes dito yung protecting yung confidential sources mo, no? Kasi yung confidential sources mo, pag ikaw ay isang mamamahayag, you supplement yung mga information or yung tinatawag natin for purposes of any kind of investigative journalism, halimbawa, no? So meron din namang case, historical precedent yan, Angelo, no? Itong tinatawag nating journalistic investigations na nakita natin with confidential sources. So hindi yan bago. So in summary, itong SOTO law na ito ay dapat malaman ng ating mga nakikinig at nanonood, critical ito, no, in maintaining free and independent press. At fundamental nga ito sa isang demokrasya, no? Kasi yung uncovering or yung tinatawag natin pagtugis ng katotohanan, uncovering the truth, at the same time, nire-respeto din naman yung proseso ng tinatawag nating yung mga allegations ay kasinungalingan ba o may falsehood, pero hindi yan dun sa committee hearing. Ngayon, ang pinaka mahirap dito, yung balikan natin yung unang tanong mo. Tama yung ba yung ginawa ng Kongreso? Hindi, abuse of power yun. Dapat para mong sinabi na, uy, nagpasa ang Kongreso in 1956 or kahit ngayon ng SOTO law, protecting journalists. Sila nagpasa niyan eh. Batas nila yan eh. Opo. So, bakit hindi mo re-respetuhin yung batas na ginawa mo? Hindi ba? Yes. So, it's basic common sense. Parang dinisregard po. May napanood akong portion na nagsasalita yung chairman yata ng legal franchises, Congressman Tambunting yata yon, na sinasabi niya na while Ka-Eric is invoking the SOTO law, it does not apply to this committee. Maniwala ba kayo doon? Tama po ba yun? Hindi, yung SOTO law does not... Hindi, mali yun. Kaya yung binitawan ni Ka-Eric, you are not above the law, hindi ba nakakahiyayan na nagpas ka ng law? Ang Kongreso, bahagi ka ng Kongreso. That law was passed by Congress way back in 1956. Yung historical perspective ng SOTO law under Republic Act 1477 nung inamendahan at sinusugan ng Republic Act 53. That was 1956. Yes. So yung inuupuan nilang Kongreso, bahagi sila niyan. So kung sasabihin mo na hindi namin re-respetohin yung batas na nanggaling sa Kongreso, well, kung gusto nyo, i-repeal nyo. But of course, it cannot be repealed because this is for public interest. Ang exception lang dito na kung sasabihin nila kung it involves national security. Yan. Kinakambyo nila yung argumento na correct. Paano magiging national security? Opo. Katawa-tawa yan, Angelo. Paano magiging national security yung tinatanong nga na nanggaling sa Kongreso yung source, tinatanong nga yung travel funds ni Speaker Romualdez. Hindi masama magtanong. You're a public figure. Tama. So sagutin mo yan. Hindi ka inaakusa na ninakaw mo yung 1.8 billion. Kung di ipaliwanag mo. Malinaw kasi yung programa ni Ka-Eric tsaka ni Dr. Lorraine. Kaya it was made and posed as a question coming from a congressional source. Ngayon, meron pa ako nakita dyan. No? Parang sinasabi nila, well, hindi naman journalist si Ka-Eric tsaka si Dr. Lorraine dahil hindi daw member ng KBP, no? Or yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, no? Now, naintindihan natin na may context na gano'n, but just remember na ang KBP ay tinatawag natin private organization, no? So, yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP. Dapat maliwanag yan, no? Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalists to be accredited
by KBP para mag-practice ng journalism, Angelo. Yes. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na tignan natin sa international standards, no? Alam mo, bilang continuing student of international law, in terms of international standards on freedom of expression and tinatawag nating press freedom, yung pag-require ng mga journalist na katulad ni Ka Eric halimbawa at ni Dr. Lorraine or any journalist na ma-accredit ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. So napakahalaga niyan, no? So yung pagbibigay mo, halimbawa, yung interpretation ng mga ibang congressman na ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, Angelo, ang KBP is non-state, hindi ang bahagi o ahensya ng pamahalaan. Pag binigyan mo sila ng undue power, it might lead to conflicts, hindi ba? Of interest. Tama. At saka yung tinatawag nating bias, no? Although ang KBP can lend credibility, hindi ba? Sabi natin, Yes, under certain standards. Opo. Pero uulitin ko ulit, Angelo, hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. Yes. Napakahalaga yan, no? So, Ayun, klaro yun ha. Klaro yun ha. Mamaya po, bigyan po natin ng reaction yan. and then, at the same time, alam mo, Opo. 2023 na tayo, Angelo, with the advent ng digital media, yung tinatawag natin nature ng journalism, nag-evolve na yan, nagbago na yan. po. Marami ng mga journalists, Angelo, now working online or yung tinatawag natin Bloggers. independent capacities, no? Yes. Na you don't have necessarily na nakatali ka sa traditional broadcast media na that the KBP, for example, primarily represents, no? Yeah. So, napakahalagang paglilinaw yon. So, again, babalikan natin anong anggulo, saan tama yung gumawa ng committee hearing na ito. So, hindi yan ang dapat kinukommittee hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo. Opo. Wala yang titindigang paa, kumbaga, no? Kasi whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan. So, 8 billion na traveling funds, ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accused Tama po. Pinost niya sa question niya, Angelo. So, malinaw yan. So, anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So, walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Yes. Pakawalan ninyo yan. Si Ka Eric tsaka si Dr. Lorraine, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law which Congress itself passed way back in 1956. Opo. Pero yung may marami pong nagsasabi, nagpi-feed na although obvious na detractors nitong dalawa, yumabang daw po sila, parang hinahamon nila yung Kongreso, kaya yan, pinarusahan sila.
Yumabang na daw yan si Dr. Lorraine. Minsan, kasamahan pa niya sa university yung mga nagsasabi. UP, ganun. Tapos, ito si Ka Eric, medyo lumalabis na daw po. Yung sumobra daw. Parang may mga rumors pa na bayaran sila ni chairman ng Kingdom si Pastor Apollo si Kibuloy para atakihin ng husto yung makakaliwa. Although yan naman ang direksyon ng gobyerno, di po ba, Attorney? Pero personal assessment yon, subjective assessment ng mga congressman yon, no? Kung tinitignan nila na because of very emphatic si Dr. Lorraine and Ka Eric sa pagpapaliwanag, very articulate sila. Hindi naman kalabisan yun eh. Nagbigay naman sila ng respeto, pero kung ipipilit mo, kahit ako, halimbawa, doon sa katayuan nila, ipipilit mo sa akin, ilang beses ko nang sinagot na ang karapatan ko ay hindi ko pwedeng i-disclose ang source. Tapos ipipilit mo pa rin. And then gusto pa nila lang i-reduce the executive sessions para sabihin na dito mo na lang sabihin. Pareho din yun. Because you are by itself violating the law. So you're violating SOTO law. So hindi mo pwedeng gawin yun no matter what. Whether it is in the committee or in the form of executive sessions. Ang ginawa sana nila yon ay dapat tinerminate na nga yung committee hearing agad kasi kung yun lang yung pagbabatayan nila, no? At ano ba yung in aid of legislation ba ito? Itong ginawa nila, or simply because they don't like that program of Dr. Lorraine and Ka Eric, lalong-lalong na sa usapin na tinatanong doon sa programa niya, focusing doon na nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni Speaker Romualdez. Dahil dito, Attorney, may binantaan na yung mismong network. Ano po yung makikita niyo yung linyang connection nitong sabihin na natin pag-persecute kina Ka Eric at Dr. Lorraine? Bakit ang SMNI naglabas yung isang ng resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the network, SMNI? Ano po yung masasabi niyong logic dun sa sinasabi ng resolution na yun? Well, walang logic yan. Poisoning the wells yan, kumbaga. No? Yan yung tinatawag nating violation, halimbawa sa logical fallacy of reasoning na hindi malinaw sa iyo kung parang you're trying to expand itong nangyayari ngayon, and then ang tinitira mo ngayon halimbawa is yung SMNI right now. So that would be a separate and distinct issue. Anong batayan ninyo to revoke halimbawa ang franchise and investigate halimbawa or suspend the franchise of SMNI because of Dr. Lorraine? And kasi, because of Ka Eric? Parang why? Gustong palabasin nila. They are independent. There are even, Angelo, kung makikita mo, na malinaw yung pronouncement ng SMNI, di ba? Opo. Hindi bahagi yan. So, lahat ng sinasabi ng mga anchors and others, yung opinions nila sa programang yan are independent of the SMNI, no? So, yung kanilang link dyan ay, that is overbroad. Masyado ng tinatawag nating nakikita na ano ba ito? Is this political? Or is this something? Ang nakakakuha naman dyan, ang nakakagimbal dyan sa akin, no? In different programs under the SMNI TV broadcast. So, and then suddenly, eto ngayon ang sasalingin nila sa Amerika. So anyway, again, yung tanong mo, tama ka doon. Paglulustay lang ng pera ito, it's a nonsense committee hearing. I'm sorry to say that. Naintindihan ko yung sentimiento ng mga congressman or who conducted this committee hearing, pero you are serving the country, you are serving the Filipino nation,
Hindi po pwede yung subjective. Hindi po pwede yan na you're serving a particular political interest. No? Meron kayong constituents. At ang napaka-basic naman yon, Angelo, no? Opo. Respetuhin nyo yung batas na pinasan nyo mismo, which is to protect journalists under the SOTO. Sa inyong palagay bilang isang abogado, attorney, meron daw petition for habeas corpus yata. I don't know kung filed na sa Supreme Court. Ayan na po, mga kaibigan. Kasi po, magre-recess ang Kongreso, mananatili sa detention facility sila Dr. Lorraine at saka si Ka Eric hanggang January. Christmas break. Hindi po ba parang napaka ano naman yun? Unfair naman sa kanila yun? Oo, tama yun. Yung remedy o petition for habeas corpus is alam mo, nung human rights lawyer ko sa Pilipinas, ginagawa namin yan kahit na by telegram, hindi na kami nagpa-file ng formal motion. So ang ibig sabihin lang nun, you produce the body. Opo. No? Opo. And then i-demand mo yung release. So tama yung legal strategy yon to file a petition for habeas corpus. Hopefully tignan kagad yon ng ating Korte Suprema, no? Ang mas mabilis dyan ay I'm appealing sana na yung kaparty ng unity or kahit na hiwalay, kahit naman sabihin natin na tama na merong separation of powers, no? But the president remains as the head of the political party ng majority ng Congress. So pag-usapan yan kasi hindi yan yung tinatawag nating intrusion, no? Opo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman yan, hindi ba? Pag may mga legislative agenda, nag-uusap ang mga congressman at the president, no? So ang pakiusap natin kay Speaker Romualdez at sa mga congressman, itigil nyo na po ito. Boom! Release Ka Eric and Dr. Lorraine. Kasi wala pong batayan na i-detain ninyo ang dalawang journalists invoking their constitutional rights. Ito, national interest sa national security ito dahil at one time yung source niya even nasa NPA side pa siya, kadre siya dati, official siya ng New People's Army, Kilusan, ay source na niya ito. So feeling lang mga kongresista, the more na kailangan nilang malaman para as a token of parang ang focus nila ay national security. Palagay nyo, valid yung kanilang observation na gano'n? Hindi pa rin valid yun. So, ini-expand nila yun para makahanap lang ng lusot at ma-justify yung exception. Wala akong makitang national security rito eh. So, halimbawa, ibahin parang threat natin to national security daw yung source na yun dahil siyempre parang nag-feed ng mga information doon sa kalaban dati. Ngayon nandiyan pa siya. Kaya nga sabi ko may distinction. In fact, yung source na yan, kung tutusin, dapat bigyan niya ng medalya. Yes. Number one, binibigyan tayo ng information upang i-protect at i-preserve ang Filipino nation. Number two, binibigyan tayo ng information para magkaroon tayo ng matatag at matibay na national security sa ating bansa. Kasi paano naman tayo uusad? Paano tayo uunlad? Kung merong revolution na nangyayari for the last 53 years, saan naman papunta yung economic development mo? So sasabihin mo ba na threat yan sa national security? Hindi. Heroes yan to preserve the national security. Tapos sasabihin mo, yung pangalawa, yung information about na binigay kay Ka Eric tsaka kay Dr. Lorraine halimbawa on travel funds. Threat ba yan sa national security? Hindi. Usapin yan at issue ng accountability and threats yung national security sa mga information na ibinibigay na nakakatulong sa ating pamahalaan. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga karumal-dumal nga na ginagawa ng mga tambaluslos na ito sa loob mismo ng kongrehista na talagang hindi nga tama ang ginawa
na pag-contempt kay Ka Eric at kay Dr. Loren Badoy. Kaya naman dapat imbestigahan ng mga kongresista na ito at kung napatunayan na may mali nga silang ginawa at inabuso lang nila ang kanilang kapangyarihan ay dapat parusahan sila sa naayon sa ating batas. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.